What's up mga kaborbot, at for today's video nga mga kaborbot ay gagawa tayo ng 2 meters na Vietnam kite. So marami nga mga kaborbot na nagbe-message sa akin at nagpapagawa ng 2 meters na Vietnam kite. Simulan na nga ako likumin ng aking higaan at i-ready na nga natin ang mga materials na gagamitin natin para sa pagbuo ng ating 2 meters na Vietnam kite. Mga nag-message sa akin mga kaborbot at nagpapabuo nga sila ng 2 meters na Vietnam kite dahil yun yung pinakamaliit at pinaka budget meal na ginagawa nating Vietnam kite. Yan. Muna tayo, mag-vlog muna tayo ng pagbuo at pagpapalipad ng 2 meters na Vietnam kite. At doon sila mag-decide kung gusto ba talaga nila ng 2 meters na Vietnam kite para hindi nga masayang mga kaborbot ang mga pera nila. Yan. So, samahan nyo ko guys at bubuo tayo ng 2 meters na Vietnam kite at ipapakita natin hanggang sa paglipad na itong ating bubuuing saranggola. Yan. Ito nga mga kaborbot ang design na bubuin nating 2 meters na Vietnam kite. So ito yung magiging sample natin at ipapakita natin sa ating mga manonood o sa ating mga followers na mga nagbabalak na magpagawa ng 2 meters na Vietnam kite. Ito nga pala mga kaborbot ay AL design. Yan, ating 2 meters na AL design. So may mga iba tayong mga design na 2 meters at ito nga yung gagawin nating sample. Ito nga mga kaborbot ay sinimulan ko na magputol ng pakpak. So para mabilis natin magawa yung ating ginagawang Vietnam kite is magpuputol na tayo ng pakpak para ikakabit na lang natin o lalagyan na lang natin siya ng mga pampasikip o ng mga stopper sa ating magiging patindig. Pagpuputol nga pala mga kaborbot ng carbon ang gagawin nating pakpak ay kailangan talagang sukat na sukat siya sa pagka-bend ng ating magiging saranggola. Sa bending kasi ng pakpak nagbabase yung pagiging stable ng paglipad ng ating saranggola. Pagbuo nga ng ating Vietnam kite mga kaborbot, lalo na sa pagsukat o sa pagpuputol ng ating carbon ay kailangan focus ka talaga. Once na nagkamali ka nga ng sukat o napaliit yung putol mo mga kaborbot ay masasayang talaga yung carbon. So alam naman natin na medyo may kamahalan talaga yung materials na ginagamit natin sa paggawa ng Vietnam kite. Tapos kung ang lihay mga kaborbot, yung mga naputol nating carbon ay sinimulan ko na sukatin kung gaano kakapal yung gagawin natin pampasikip sa ating mga tube doon sa ating magiging patindig. Dito nga mga kaborbot ay ginamitan ko ng mini grinder yung tube ng ating sinusuksukan ng carbon. Medyo magaspang nga mga kaborbot at ang talas nung ating mga tube dahil siguro sa pagkakaputol nito. Isa rin kasi sa mga reason niya mga kaborbot kung bakit magiging masikip o hindi magkakasya yung ating mga isusuksok na carbon. After nga nun mga kaborbot ay sinisimulan ko na lagyan ng mga stopper yung magiging pakpak natin o yung mga carbon na gagawin nating pakpak. Narito sa matrabahong gawin mga kaborbot. At may mga tamang sukat nga pala sa paggamit o sa paglalagay ng mga stopper natin. Medyo may katagalan nga talaga mga kaborbot bago ko matutunan yung pagbuo talaga ng Vietnam kite. At masasabi ko na medyo marunong na ako at kailangan ko pa siguro ng maraming pang experience para maging expert sa larangan na to. At masasabi ko mga kaborbot, eto na nga yung pinakamagastos o may kamahalan na paggawa ng saranggola. Dahil hindi lang materialis yung mahal mga kaborbot, pati na rin kapag nagkamali ka mga kaborbot ay medyo masakit nga sa ulo. Kasi nga medyo may kamahalan yung ating ginagamit na carbon o yung mga materialis na ginagamit natin sa pagbuo ng Vietnam kite. Simula pa nga lang ako mga kaborbot sa pagbuo ng Vietnam kite ay medyo masakit talaga sa bulsa ang paggawa nito at napakadami ko nasayang na carbon sa pagbuo nito. Ito nga mga kaborbot ay natapos ko nang gawin yung ating pakpak. At ito namang step na to mga kaborbot ay susukatin natin kung ganong kalayo yung ilalagay nating pangalawang tube sa ating patindig. Ito nga mga kaborbot, kapag medyo mali yung ating pagkakasukat ay magiging layla yung ating magiging pakpak. Mga kaborbot, sa pagbuo ng Vietnam kite ay kailangan talaga may mahaba tayong pasensya at hindi natin minamadali yung ating ginagawa. Ito nga mga kaborbot ay nailagay ko na yung ating pangalawang tube. So naglilinis na ako dyan mga kaborbot at nag-decide nga ako na bukas na ipagpatuloy itong aking ginagawa. Ito na nga mga kaborbot, so tumigil muna tayo at ito na yung naging progress natin. Yan, ito na mga kaborbot. Yan. So ito yung naging progress na natin sa ating 2 meters na Vietnam kite. Yan. Yung pakpak. Yan. So ito naman ang ating kanyang buntot. Assemble muna natin ito mga kaborbot para makita nyo ng buo. Yan. So wait lang, assemble muna natin. At ito na nga mga kaborbot. Natapos na natin yung ating pakpak. Ito mapapakita ko sa inyo mga kaborbot yung ating progress ngayong araw. Yan. So ito mga kaborbot. Yan. 2 meters yan mga kaborbot. Yan. So tingnan natin kung gaano kakinis yan mga kaborbot. Hey. Yan.
So yan ang ating 2 meters yan mga kaborbot yan. So ganyan ang kataas yan mga kaborbot. Ganyan na siya ang kalaki mismo. Yan. So ganyan na siya kalaki mismo mga kaborbot. Yung 2 meters. So sagad na yan. So wala na tayong dugtungan dyan. Ang gagawin natin is dito natin lalagyan siya ng buntot hanggang doon sa dulo. Yan. So gumamit nga tayo dito guys ng mga kaborbot ng carbon 3K na patindig. Yan. So yun yung carbon 3K mga kaborbot. Yan. Sobrang kinis yan mga kaborbot. Okay. Makita natin. Yan. So yan ang ating progress ngayon mga kaborbot. So yun lang mga kaborbot. Maraming salamat. At abangan nyo ang ating part 2 na nabubuoy na natin ito mismo. So matutulog muna ako mga kaborbot. At yun nga, abangan nyo guys ang ating part 2. At yun, maraming salamat sa suporta at patuloy na pag-like, share ng ating mga video. So, peace!